Mapapansin ko habang kayo'y nagsasalita kanina pa, itong kulukoy nito, iba yung ugali. Na-background check nyo ba, Secretary? Kung ito ba'y may diferensya sa pag-iisip? Batas sinasabi ko, ay doon muna siya mananatili sa Bureau of Immigration Detention Facility sa Muntinlupa. Your general in town, motherfuckers. They keep it speed run. Hindi po namin siya i-deport. Mananagot siya sa batas dito sa Pilipinas. Secretary John Vic Remulla will now make a statement. Magandang umaga po sa inyo lahat. Ito ay tungkol kay Vitaly Zodorovetsky. Noong 26 na Marso 2025, dumating siya bilang turista mula Densapar via Cebu Pacific Flight 5J280. Noong 2 ng Abril ay inisyohan ng Mission Order number 2025 against Vitaly Zodorovetsky, DOB, March 8, 1992, date of birth. Galing sa Bureau of Immigration Main Office. Ang mission order po ay nakalagay na recommended noong 2 ng Abril na may sinasabi na ang sinasabing si Vitaly ay may na-file na police blotter sa PNP Southern Police District ng isang security guard na doon nakabase sa BGC Taguig. Sa parehong araw ng alas 4:30, 4:25, ang Bureau po ay nakapag-coordinate sa CIDG para kunin si Vitaly in custody. Pagdating ng CIDG main office, kasama si Vitaly, dinala siya sa BI Intelligence Office para mag-conduct ng proper booking procedure and capturing of his mugshot. Pagkatapos nun, yung mga BI agents ay in-escort si Vitaly papunta sa Bureau of Immigration Warden's Facility para sa temporary safekeeping. Habang ando doon ay kinonduct ng inquest proceedings against him. Noong 3 ng Abril, ang BI Legal Division ay nag-conduct ng inquest proceedings laban kay Vitaly. Habang inquest, si Vitaly kasamang kanyang abogado ay umamin sa acts of harassment and disrupting public peace and safety. Sa parehong araw, ang BI Legal Division ay hinatulan si Vitaly as an undesirable alien. Ayon sa police blotter na tinalaga sa Fort Bonifacio Substation 1 noong Abril 1, security guard mapa stated na noong 31 ng Marso, Vitaly engaged in multiple disruptive and inappropriate acts, including attempting to kiss and grab him, trying to seize his service firearm, taking videos of him without consent, mocking other security guards, and vlogging without a permit in BGC. Also, on Vitaly's latest video in BGC, nakita siyang sumasakay ng patrol motorcycle na walang abiso, tinakot at ininsulto ang isang kababaihan na Pilipina, nagnakaw ng ilang bagay katulad ng sombrero ng isang gwardiya, ang electric fan ng isang restaurant, at sumakay ng tricycle at ito'y hinambalos sa isang kalye. Meron pa mga video na pinapakita na hinaharas ang isang Pinoy na instructor sa Boracay yata ito na minumura. Meron siyang pasnaya na magsabi ng fake reviews against a local business at pumalon sa isang gumagalaw na jeepney na napakadelikado. Okay. Ito po ay importante sa amin dahil ang Pilipino po pag nabiyahe at napunta sa ibang bansa ay ginagalang ang kanilang
batas. Ang Pilipino po bilang OFW ang most desired sa buong mundo. First one to be hired, last one to be fired. Ang Pilipino po pag nabiyahe ay bihirang-bihira kasuhan at ginagalang natin ng kanilang batas. Ngayon po may dumating dito na isang Ruso na Amerikano na hinahamak ang ating pagkatao bilang Pilipino. Hinahamak ang ating mga batas. Pinapakita namin dito ngayon ng isang video na pinapakita kung ano ang ginawa ni Bitali dito sa Pilipinas. Play this. Yes. Everybody, we could all look at the screens and watch the videos that we have collated for you. Thank you. We are just experiencing some technical difficulties, but later again, may I just remind you that we can have questions given to the Secretary for only the agendas that we would be tackling today. Bago tayo magpatuloy, isasabi ko rin na yung 5 acts na chinarcha ay ipapile sa Taguig, di ba? Sa Taguig? Substation? Ipapile na. At habang doon siya ay under custody siya ng Bureau of Immigration as an undesirable alien. Ngayon, mag-uusap pa ang Bureau of Immigration at CIDG ukol sa proseso nito. Pero sa akin paningin, at ito'y akin lamang, hindi ito'y batas sinasabi ko, ay doon muna siya mananatili sa Bureau of Immigration Detention Facility sa Muntinlupa habang siya ay naghihintay ng paglitis sa kanya rito. Hindi po namin siya i-deport. Mananagot siya sa batas dito sa Pilipinas. Tapos na po ang mga dayuhan na kaya na lang napastangin ang mga Pilipino. Ito'y ehemplo na seryoso tayo na sa sariling bayan natin, hindi tayo magpapabasa sa kanila. Okay. Papakita niya. We can play the video now. Thank you. Yan ang pag-aresan sa kanya. Following viral videos showing interruptions deemed inappropriate by many Filipinos in Bonifacio, Global City is a fun. Respecting local laws is a fundamental part of being a responsible citizen. Recently, a Russian blogger made headlines after his actions raised concerns among the public. Vitaly Zadurovetsky, 33 years old, was taken into custody by the Bureau of Immigration following viral videos showing interruptions deemed inappropriate by many Filipinos in Bonifacio, Global City. Authorities, in coordination with the PNP and CIDG, acted swiftly to address the matter, reinforcing the government's commitment to public safety and community well-being. While the Philippines remains a welcoming country, immigration officials emphasize that all visitors are expected to observe and respect local customs and laws. Zadurovetsky is now undergoing legal proceedings, with deportation measures being considered. This serves as a reminder that responsible conduct is essential, wherever you are in the world. Have you seen the other side? Fake media, fake news. Fake news. Fake.
They're saying keep it, speed run, jail time. Ayan, nakita niyo ang mga ilan sa mga ehemplo ng panggagago na ginagawa ni Vitali. Si Vitali, habang nasa likod ko, ay bumubulong pa na sinasabi niya ay fake news daw Because ito. you're gonna COVID mask, you liberal fuck. Yeah. Go get your vaccine. I'm trying to give you money, but alright. Trying to be nicer. I'm gonna fucking rob you if you keep walking away. I wanna give you money. No, okay. Okay, because you got a COVID mask, you liberal fuck. Go get your vaccine. I'm trying to give you money, but alright. Trying to be nicer. You. Need something? Yes. What are you gonna do? Hello. 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 Papa. Paparazzi. You are best in squad. Paparazzi. 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 You are my queen. I'm gonna fucking rob you. So nakita niyo, bali ni Vitali na pinakita sa ating mga kapwa Pilipino. Gusto rin din mga isahan na wala pong pang-aapi na gagawin sa kanya. Ilalagay po siya sa regular detention facility ng Bureau of Immigration. Idadaan po sa tamang proseso at pag-inquest at pag-charge sa kanya. At kung ano ang kinakain ng regular na inmate ay siya rin kakainin. In other words, no special treatment. Lahat ng kanyang kaso ay personal kung sisiguraduhin na may tapos at ang hustisya ay mabigay sa ating mga kapwa Pilipino. Habang nakaupo ko rito, ang subject natin sa likod ay nagyayabang pa na sinasabi na fake news daw ang kanyang ating pinapakita. Siguro hindi na ako para maglitis kung ano talaga yan. Bahala na siya magpaliwanag sa mga nagkakasa sa kanya at bahala na siya paliwanag sa mga host kung ano talaga ang pinagagawa niya. Pinapakita na natin na dito sa Pilipinas may due process at kung sino ka man, mahiwan ka man, nandito bilang bisita, kailangan pa rin galangin ang batas ng Pilipinas. Baka may katanungan po. Let me call on first Mr. Alan from GMA BZBB. And may I remind our media practitioners here that only 2 questions each so that we can give everybody a chance to ask. Thank you. Secretary Alan Gatos po from GMA BZBB. Pwede po bang pakiulit kung ano-ano lahat yung mga kaso na isasampa po laban dito sa Russian blogger matapos po siyang maaresto at mamaya na lang pala. Marami siyang, basahin niyo yung spot report. Vitali engaged in multiple disruptive and inappropriate acts, including attempting to kiss and grab the security guard, trying to seize his service firearm, taking videos of him without consent, blocking other security guards, and blocking a permit without a permit in BGC. Maliban pa doon, meron siyang harassment ng mga, isa nakita niyo yung ng babae. Meron pa isang resort sa Boracay na habang nagtuturo ng windsurfing ang isang instructor ay pinagtawanan niya at pinagmumura niya pagkatapos para lang ipahiya sa sariling bayan. Ayun ang ilan sa 5 na mga charges na ipapail laban sa kanya. It seems, Secretary, na yung mga video na pinakita ay ginagamit niya para dun sa kanyang blog at para for content. May papalaho ba kayo sa iba pang mga dayuhan na ganito yung mga ginagamit na katatawanan yung mga Pilipino para sa kanilang content at pagkakitaan? Kaya nga dito tayo ngayon para isang babala sa lahat. Hindi lang Pilipino, hindi lang dayuhan. Ang tao ay ginagalang.
Hindi natin ginagamit yan na pagtawanan para pagkakitaan. Ang nangyayari dito kay Vitali, ay magbablog siya ng kabastusan, magbablog siya ng harassment, kukuha siya ng maraming views at pagkakitaan niya. Ayun ang pinakamasakit yan. Niloloko tayo para pagkakitaan gamit ang social media. Ngayon, babalato sa lahat ng mga gustong ganito pang gawin, huhulihin namin kayo. Hindi kami papayag ng pasasinyo ng mga Pilipino at lalong-lalo na walang exempted sa batas dito sa Pilipinas. Okay. Next would be Mr. Val from DZRH. Secretary Val Gonzales po DZRH. Paano ho yung magiging proseso bago po siya maipa-deport? Kasi usually, ang ginagawa lamang ho previously, not on the same case, pero pagka meron ho mga dayuhan na undesirable, ang ginagawa lang ho, pinalalabas na ho siya ng bansa. Meron pa nga yatang iba, ang gobyerno na ho yung nagbibigay pa ng pamasahe para sa proseso ng deportation niya. By this time, paano po yung mangyayari? May kaso siya rito, tatapusin po lahat yun. Then, follow-up question, how long will this take po? Hindi ko malalaman yan. Pero tatapusin namin siya. Under custody siya ng Bureau of Immigration as an undesirable alien and a flight risk. So, para lang matapos na. Para na may ehemplo tayo sa ating mga kababayan. Pakita naman natin na mga naigang batas laban sa mga dayuhan dito. Napakita natin na mga katulad tao na katulad ng Vitali, kailangan pagbayaran ang ginagawa nila dito. Kaya sisiguraduhin ko na tatapusin natin to, lilitis natin to, at hanggang walang verdict laban sa kanya, ay hindi siya ma-deport. Dito lang siya sa Pilipinas. Okay. Then my next question. May babala na ho kayong sinabi ho kanina tungkol dun sa mga foreign vloggers. Ito rin ho ba yung magiging panuntunan na dun sa mga local vloggers na dahil ho dun sa content nila, medyo sumusobra na rin ho sila, mga local vloggers, sumusobra na rin ho, inihahatid na sa kahihiyan ho yung ibang mga tao na nilalagay nila sa kanilang... Well, marami ng kaso katulad si Professor Shelo ay nag-file na laban sa mga vloggers na ang content nila ay slanderous. Ayun ay bagay na sa ibang panahon natin pag-uusapan. Pero babala na rin to. People have to take responsibility for the content they create. It is not a license to shame or to hurt or to besmirch anyone. A vlog, ang social media, ay may kakibat na responsibilidad kasama sa kanilang pag-post. So, babala na rin sa lahat. Kung gusto nyo pagkakitaan ng kaparandaduhan nyo, handa kayo dapat pagbayaran natin. Before we give our next question, may I just remind Mr. Vitali to respect the Secretary while he is speaking and not say anything or gesture anything that is out of the ordinary. Thank you so much. So may we call on Mr. Rambo from DZXL. Rambo na Vice Chair, Secretary. Napapansin ko habang kayo'y nagsasalita kanina pa, itong kulukoy nito, iba yung ugali. Na-background check nyo ba, Secretary? Kung ito ba'y may diferensya sa pag-iisip, meron ba itong isang kinaaniban, may binabanggit siya kanina, Secretary, paparazzi, meron ba siyang ginagayahan o ano bang motive? Kasi parang kakaiba yung kanyang ugali, pagkakaugali, Secretary. Ito na lang habang sa likod ako, pinumura ako di ba? So, hindi ko masasabi kung ano nasa isip niya. Pero may mga reports na sa ibang bansa ay persona non grata na siya sa mga kalokohan na gato rin ginagawa. Ito yung bagong kultura ng internet. Ito yung bagong kultura ng social media. Gagawa ng content para kumita. At tumatawid sila ng linya ng decency and propriety. Ngayon, nakita nyo naman, sa akin yung nakakita, na pati matandang babae, hinaharas niya. Meron pa siyang ako na tricycle. Meron siyang pag-agaw. Meron pa siyang mga, yung nagtuturo ng surfboard. Pinumura niya. Hindi pwede gano'n. Tama na yan. Magwag dito sa Pilipinas. So sa tingin nyo,
for the sake of content lang talaga. Maiba yung content niya dahil yung iba mayroong content na pagkain, yung iba iba-ibang klase. Sa niya kakaiba eh. Talagang pananakit. Wala siyang background na may diferensya sa pag-iisip itong kulokoy nito sa likod niyo. Pero ang tawag dyan, kupal content. Kupal content. Kupal content. Pinapakita niya yung pagkakupal niya para magkakitaan. Thank you very much. Now we go on to Jessie of ABS-CBN News. Thank you. Good morning, Sir Terry. Just to start from ABS-CBN News. May I ask if Mr. Vitali is allowed to speak? No, not today. Only in the formal inquest. All right. Okay. But dun po sa video niya, hindi lang siya yung nandun, may mga kasama pa siya. I think the cameraman is a Filipino. Hahanapin pa namin yun. Yeah, what's the plan of development for that? Tactical interrogation pa siya para makuha namin yung identity ng mga cameraman niya. At pati siya, natingin ko ay Pilipino naman, ay kasama dito sa charge. Dahil enabling siya in the commission of a crime. So hahanapin pa namin. So next, Secretary, siguro kanina nabanggit niyo na yung babala, warning, paalala, reminder sa mga vloggers. Meron mo ba kayong plano to at least suggest to our lawmakers na gumawa ng specific law na magta-tighten or magiging more strict when it comes to these vloggers, foreign or local vloggers? Dapat yan ng cyber libel crime natin ay modify pa. Nasuggest namin sa mga lawmakers to na susunod na kongreso kung pwedeng ihigpitan pa nila ang batas laban dito at hindi liberal masyadong, hindi conservative masyadong interpretation. Dapat to kung pakitang at the expense of others, at the expense of Filipinos, at the expense of everyone's dignity ay pinagkakitaan nila, ay dapat panagutan naman nila.